Sa magandang hapon po sa ating lahat at maligayang kaarawan po sa ating pambansang bayani si Gato Rizal. Dito po sa amin sa Laguna, holiday po, kaya sobrang traffic po sa labas. But anyway, samahan niyo po kami ngayong hapon sa isa't kalahating oras ng palitan ng kaalaman na tiyak na kapupulutan ng aral at karunungan. Sa episode na ito ng The Filipino SDG Action Hour, pag-uusapan natin ang topic na pinamagatang Monitoring and Reporting Data for SDG 1 to End Poverty in All Its Forms Everywhere. Ang ating pong panauhin sa araw na ito ay isang kilalang kolumnista, diplomat at tagasulong ng teknolohiya sa Pilipinas na nagsilbi bilang dating chairman ng National Computer Center or NCC. Kilala rin po siya sa kanyang natatanging ambag sa pagpapalaganap ng e-governance at paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapabilis ang serbisyong publiko sa bansa. Bukod sa kanyang mga artikulo na nabibigay linaw sa mga isyong panlipunan, pinangunahan din po niya ang iba't ibang inisyatiba para sa kapakanan ng mga OFWs noong siya ay nasa serbisyo diplomatiko pa. Dahil sa kanyang dedikasyon, pinarangalan siya ng iba't ibang sektor bilang isang progresibong pununo na nagtulay sa agwat ng burokrasya at makabagong teknolohiya para sa karaniwang mamamayan. So ngayong hapon po, let's all welcome Mr. Ramon Ike Signeres. Sir Ike, welcome po sa The Filipino SDG Action Hour. Thank you very much, Mark. So sir, Magandang just give me the heads hapon. up to share your presentation. Sige, mag-intro muna ako sandali. Sige lang po, sir. Salamat sa pamunuan ng Future Earth for giving me this opportunity, especially to Ma'am Luli, and to you, Mark, and you, Dada, no? So, hello to everyone. You can now start, Mark. I will start with a disclaimer, no? Pag sinabi kong walang data o walang available na data,
Kasi that's based on my observation na wala akong makitang data. So it's also probable na mayroon pero hindi ko nakita. I think that's one of the weakness of some government agencies, no? Marunong silang mag-gather pero mabagal silang mag-report. Iyan na nga ang isang thesis ko dito na itong SDGs in general and number one in particular, dapat mayroong system for monitoring and for reporting, no? And itong ipipresent ko sa inyo ngayon, bali sample lang po ito kasi whatever we can do with monitoring and reporting SDG 1 can also be used for all the other SDGs. Yeah, next please. So, yun ang premise ko kanina na all data should start from below. May tendency kasi yung ibang government agency na mag-generate o mag-gather ng data coming from above. In the science of data management, no yun. Mortal sin yun. Ang data kasi dapat must come from below. In order for it to be truthful, it has to be evidence-based and it has to be locally generated. So I don't know if there's a policy anywhere saying that national reports cannot be top-down assumptions, that they must be constructed entirely from community level data. But since I know that I am talking to a community of scientists, bahala na siguro kayo na mag-analyze dun sa character o data ng nakikita ninyo, and I'm sure that on your own, you will have an idea where the data is coming from. But all I'm saying, in general, that national reports must be built from community level realities. Next. Grassroots. All poverty data must originate from the grassroots. Very obvious naman po ito. Kasi yung poor sector ng ating country andun sa grassroots. So kung magsusukat man tayo ng data about the poor, we should go where they are, and they are at the grassroots. So poverty data should originate at the grassroots level. And there's no other place where we can gather this except the barangay. Ang barangay dapat ang simulain ng data gathering. Ang national statistics, kung mayroon man, dapat consolidation lang ng local reports, integration lang ng local reports, no? National statistics natin, as I said earlier, dapat consolidation lang ito ng local reports coming from below, flowing from below, going upwards, no? Next, please. My second thesis, we should integrate existing data rather than start from scratch, no? Well,
presumably, marami na tayong existing data from PSA, from DSWD, and probably even from the ILG. So we have to examine and really look deeper kung ano na ang available para hindi na tayo kailangang mag-produce ng new data. No need to gather new data if reliable data already exists. We should now, in that case, we should focus instead on data integration and interoperability. We should avoid duplication of effort and unnecessary costs. So, merong progreso yan. I-leverage natin yung existing assets. I-interoperate natin at i-optimize natin yung value ng data. Next, Mark. Okay, thesis 3. Local leaders must know their specific poverty baseline, no? Ito, masama mang sabihin. Alam ko na naka-record ito at mabubuksan ito sa YouTube. But I will not hesitate to say, maraming barangay chairman and maybe even some mayors, hindi alam yung kanilang poverty data. Tanungin mo sila, anong incidence ng poverty sa kanilang lugar, most probably, hindi nila alam. Now, that's a danger sign kasi kung hindi nila alam yung baseline data, paano sila na magkaroon ng target? Paano nila ma-compare yung progress ng kanilang anti-poverty programs kung wala silang benchmark? So that's what I'm saying. Municipalities, cities, and even provinces should consolidate barangay data. Local leaders should set poverty reduction targets towards 2030. Hindi ko po alam kung mayroong legal basis ito na kung saan inuutusan sila. Hindi ko din po alam kung mayroong trabaho ang DILG na i-require sila at require na mag-submit ng poverty data on a regular basis. Let's say from the time that SDG started until the end of 2030. Otherwise, again, masama mang sabihin, nanghuhula. Nanghuhula tayo lahat. Pati sila. Next, Mark. This is a very simple statement, pero totoo naman po ito. Nung araw kasi, lalo na nung ako ay nasa National Computer Center pa, napakahirap mag-gather ng data kasi kailangan mo ng dedicated software. Either pinoprogram pa namin yung magbibili kami ng existing software. Medyo mahal. So, lalo na sa barangay level, wala silang budget pambili ng software. That's the bad news. The good news is, pwede na po ngayon kahit Excel, kahit Google Forms, or kahit anong open source na spreadsheets, pwede na silang gumawa ng local database. Importante, convertible ito to comma-separated values, also known as CSV or XLS. XLS yan yung file extension na Excel. So, lahat naman ng Excel, convertible to CSV, and vice versa, lahat ng CSV
binabasa ng XLS. Ngayon, pag mayroon ng data format, may mga fields, kahit yung mobile phone at saka kahit na low-end na personal computer, pwede na mag-submit ng data sa database provided nga CSV or XLS. So what I'm saying here, any barangay can now do it. Any barangay can now do it if they really want to. Now, the next problem nung araw kasi, kailangan pa ng mga experienced programmer, encoder, para mabuo yung databases. Ngayon po hindi na. Ngayon, kahit sinong netizen, kahit sinong bata o estudyante na marunong mag-computer, ay pwede na rin mag-input sa database. No? Okay, next slide. Ito na yun, Mark. No? Simple digital tools are sufficient for national reporting. Yung input nga, using Google Forms, Excel. Libre po itong Google Forms, no? Now, instant ang conversion ito sa CSV or XLS. And then, kung gusto mo na i-integrate sa, let's say, from barangay to municipal level data or from municipal to provincial data, madali na po ito. Next. Smooth ang tawag nito. Walang friction. No? Going upwards. Well, this is another question that I have. As far as I know, yung pinaka central repository ba ang tawag dyan or collector ng data, DepDep, yung dating NEDA. But I wonder kung paano ang submission ng data sa kanila. Theoretically kasi, from the provincial level, dapat dumadaan mo na ito sa RDC, sa Regional Development Council, for purposes of data integration bago isubmit sa NEDA or DepDep. But I don't see that happening. Or maybe even if it is happening, wala akong nakikita na paraan or reporting. Otherwise, we would have known, not just me, but everybody would have known. Dapat nasa website ito ng NEDA or kung doon kayo nakatira sa probinsya, nasa website ng RDC. That's one question I will leave with you, ladies and gentlemen. May nakikita ba kayong anti-poverty data wherever you are, sa barangay, sa municipality, sa probinsya, or sa region? I think kung wala, maybe we should encourage your local officials to do that. I don't know, 2026 na ngayon, maybe we still have 4 years, baka mahabol pa natin yung pagbuo ng data bago ma-report ito sa United Nations. Sadly, I don't know what you know, I don't know what you have heard, pero yung observation ko, hindi kasing efficient ang naging reporting, monitoring at reporting ng data noong panahon ng Millennium Development Goals or MDGs, no? Maraming nagsasabi na estimated lang yung data, which is really, ano bang gamitin ko na word, no? Inappropriate na lang. Kasi founding member tayo ng United Nations, dapat yung data natin na sinasubmit ay accurate.
Next, Mark. Ito, sabi nga ni Mark, matagal ako sa gobyerno, ma-attend ako ng mga meeting, ng mga interagency council, at ito, naririnig ko ito sa mga meeting, and I'm really disappointed na maraming government official, some even, believe it or not, some even cabinet secretaries, nagkakamali dito sa usapan na ito. Some of them do not know the difference between poverty alleviation and poverty reduction. At ginagamit nila itong dalawang termino na ito as if it is interchangeable. Malaking problema ito sa database management kasi if we cannot differentiate one data set from another, corrupted po yung data. So, from a technical standpoint, dapat hiwalay yung data ng poverty alleviation at saka yung data ng poverty reduction. Poverty is a condition that people can be liberated from. Sa Tagalog, pwedeng alisin yung mga tao doon sa poverty line. Recently, meron akong nakikita sa social media ng DSWD wherein nagre-report sila na yung kanilang mga program nagkakaroon ng resulta sa poverty reduction. I think that has to be corrected Kasi I think all programs of DSWD without exception are only for poverty alleviation. Ibig sabihin, para bawasan lang yung hirap ng mahirap. Hindi yung papalayain sila sa poverty line, no? Okay, now, so yun, you can use another word, but para madali or ease the burden, ease the suffering of poverty, but the condition remains. So, mayroon din mga nagsasabi, karamihan mga kapatid natin sa kaliwa, sinasabi na ang government programs ay hindi pwedeng o hindi dapat sinasama sa data ng poverty alleviation kasi trabaho ito ng gobyerno. Dapat ang isama lang daw sa data yung government programs over and above their regular work, no? Over and above meaning talagang totoong nagpapabawas sa paghihirap ng mga taong mahirap. Now, poverty reduction, ito isang problema nito kasi wala talagang iisang government agency na in charge ng poverty reduction, no? In charge ng pag-alis sa mga mamamayan sa kondisyon ng kahirapan. But that even if that sounds difficult, there is good news kasi uso na ngayon yung tinatawag na whole of government, whole of nation approach, no? So lahat ng government agencies na may ginagawa kahit ano patungo sa poverty reduction, dapat magsama-sama sila at mag-usap-usap sila at magtulong-tulong sila paano mabawasan ang poverty combining all of their poverty reduction programs in line with SDG 1. I will pause here, no? Kasi ang SDG 1, data yan So, kung sinasabi ng UN to remove extreme poverty by 2030, paano ma-remove
kung walang progress report. The good thing is, I don't know if it's a good thing, but mayroong actually way out kasi gray area yung extreme eh. Pwedeng sabihin ng gobyerno na natanggal na yung extreme, pero marami pa rin, mahirap, no? Now, this is where I think NAST or Future Earth can continue with this discussion. As far as I know, nandiyan naman si Ma'am Luli, di ba Ma'am Luli? As far as I know, ang ginagamit na measure ngayon ng gobyerno, generally, no, ang ginagamit na measure, yung tinatawag na imaginary basket of goods, no? Na kung sino yung pamilya na hindi maka-afford nung imaginary basket, ibig sabihin below the poverty line. Ang problema dyan, dalawa. Medyo obsolete na yung method na yan. Pangalawa, marami na dapat isama dun sa basket of goods na wala pa. So, halimbawa, load. Load ng cellphone. Wala pa dun sa basket of goods. Ang laking bagay ngayon yan sa gastos ng tao. Pamasahe. Hindi pa significant ang definition ng pamasahe doon sa basket of goods. The other problem there, nagbabago yung exchange rate, nagbabago yung inflation, hindi na-adjust yung value doon sa basket of goods. So, chances are, pag yan kinorek, mas marami po mahuhulog below the poverty line. Now, my suggestion, and if you open the discussion, I'm willing to participate. Mas gusto ko yung multidimensional poverty index, MPI. Kasi sinusukat yung ibang indicators of poverty para talagang mas malinaw ang bilang sino talaga ang below the poverty line. Next, Mark. Now, I really think this has to be expressed in a policy declaration, no? Kung hindi natin kaya ang Congress, Act of Congress, pwedeng in the meantime, executive order na lang muna or department order kung talagang mahirapan. But there has to be a proclamation na magkaiba yung poverty alleviation at saka poverty reduction. At yung hanay ng gobyerno dapat i-identify sino ba ang nakatoka sa alleviation, sino nakatoka sa reduction. Now, ito very basic. Lahat ng mayor, lahat ng barangay captain, lahat ng governor, dapat alam nila yung poverty rate sa kanilang lugar at kung ano yung target nila. Marami silang pinapangako, kunyari paggawa ng ganito, tulay, flood control, dapat idagdag nila ito na kunyari lang sa lugar nila ang poverty rate 30%, no? How many percent are they going to target reduction within their term? Ibababa ba nila ito by 5% o 10%? In that case kasi, pag ginawa nila yan, yung mga scientists, pwede nang mag-evaluate ng data kasi empirical na ito. Transparent na ito, black and white na ito. Hindi na ito pwedeng idaan sa bola, no? Real na ito, no? Now, dapat ilagay din sa isang kautusan na failure to monitor poverty data may constitute negligence or dereliction of duty. But the primary responsibility for poverty
eradication or reduction should be with the LGU. Ito medyo malinaw ang paningin ko nito eh. Sa national level, hindi malinaw kung sino talaga in charge sa poverty reduction. Pero sa local, malinaw sa akin na it should be the LGU. In fact, yung alleviation, pwede na nilang ipaubaya yan sa DSWD. DSWD naman na may budget eh. Mag-focus na lang sila sa reduction. Yan ang aking suggestion. Next, Mike. Mark. Ito, very familiar naman kayo nito. Dapat mayroong anti-poverty or poverty reduction programs and dapat mayroong target na nire-report katulad ng crime rate, katulad ng pollution rate, ewan ko kung may nagre-report ng mortality rate, no? But this should be reported at kung maaari nga, nakalagay ito araw-araw na balita kung ano na ang poverty rate sa municipality or probinsya. And kahit na sabihin natin na ang mayor nagre-report, okay lang kasi trabaho niya naman yon, tiyakin niya na lang na accurate yung kanyang reporting. No? And then since it is data, hindi na ito theoretically, hindi na ito madadaya, especially pag ito nilagay natin sa blockchain. Hindi na mabubura, hindi na mapapalitan. At kahit na tapos na yung kanilang termino, pwede pang balikan kung ano ba talaga ang actual or factual record ng kanilang na-achieve towards poverty reduction. Next, Mark. So I think I said this earlier, dapat ang publiko, tayo yung guardian, no? Tayo yung magbabantay, tayo yung critic, tayo yung nagsasabi na, teka muna, mukhang drawing lang yung ceiling estimates. Kasi kung hindi naman kayo nagpunta dito sa amin, hindi naman kayo nagtanong dito sa household ko kung ilan ang mahirap, paano niyo nakita yung data? Paano niyo na-gather? So dapat ang mga citizens ang mag-demand nito. They should demand that national reports should be based on verified or verifiable local data. And even if targets are not fully achieved, reporting must remain truthful. Okay lang kung hindi na-achieve. Ganon naman. Ganon naman talaga ang buhay. Just be honest about it na hindi nagawa eh. And maybe they can try better, but huwag nilang dayain yung data. Kasi panloloko na po yun. Next, please. Okay, there is a crucial rule here that even if political targets are not fully achieved, reporting must absolutely remain truthful and transparent. Now, ako tingin ko dito, let the voting public be the judge, no? Lagi tayo nagsasabi, dapat wag nang ihalal yung mga opisyalis na corrupt or incompetent, no? Sa akin, just show the data at kung mapakita natin na itong public official na ito ay hindi niya nagawa yung kanyang trabaho sa pag-reduce ng poverty, let the public decide what to do with him in the next election. Next, Mark. Okay, when I say we, I am referring here to the public.
I'm saying that extreme poverty will end or could end if and when we commit to honest bottom-up monitoring. After all, napakarami na pong tools ngayon. Facebook, Instagram, Twitter. In fact, kaya namang sabayan ng mga tao yung data gathering ng gobyerno at the barangay level. Sa barangay level kasi, since kaunti lang yung tao, madaling magbilang. So pag sinabi ni barangay chairman na ang poverty rate sa kanilang lugar 10% lang, pwedeng mag-challenge yung mga tao. Based on what? Is it imaginary basket of goods or is it multidimensional poverty index? Is it based on what? Adjusted minimum wage? Di ba? Is it based on actual income? Paano ba yung reporting? Kasi maraming nasa informal sector. Nalalaman ba talaga kung may income sila at ano ba yung kanilang income? Kasi marami naman hindi nakukolekta yung taxes. So mahirap sukatin yung kanilang economic situation, no? Now, we should end extreme poverty through honest bottom-up monitoring. We should integrate existing data using simple digital tools. Truthful reporting is essential to achieving SDG 1 by 2030. I hope that by then, maayos na natin ito, magkaroon na ng factual at saka truthful reporting ang Pilipinas kasi hindi maganda dating to say the least, no, kung hindi magiging truthful yung ating reporting. Now, kung hindi man natin ito magawa sa buong Pilipinas, siguro pagtulungan na lang natin kung sino man yung mga mayor, governor ang gustong gumawa, let's help them. Ako, I'm willing to help. Importante lang naman mapagsama yung software which is free naman. Ang manpower naman siguro naman maraming local youth dyan na gustong tumulong sa encoding, sa data gathering, sa paglinis ng data. Pwedeng bayanihan ito para magawa natin yung dapat gawin. Meron pa ba, Mark? I think, sir, that's the end of your presentation. Tama po, Okay. Sir Ed na po yan. So we're going to open the floor sa ating pong mga audiences, sa ating pong mga panelists na meron po mga katanungan at mga suggestion or suggestion. So, Sir Ike, ako po ang... yes po, Ma'am Luli. Meron po kayong question, ma'am? Ma'am, nakamute po kayo? Palagay ko dapat yata magbigay kayo ng talk sa DILG para Yeah. para malaman nila kung You can ano arrange it, ma'am. responsibility You can nila. arrange it. But I'll be Oo. willing to. Pero ma'am, masama man sabihin, pero wala naman talaga akong sinabing bago Oo nga. Kasi halimbawa, yung libre na spreadsheets, alam nila yun. Di ba? Pero hindi yung ang 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 alam ko ang kumukuha lang ng statistics si National Statistic Authority. Wala yung per barangay, yung per municipality yata. Meron ba yun sa ngayon?
Theoretically kasi, kasama talaga sa census yun. Mm. Theoretically. But mahal ang census. At Oo nga. saka bihira. Mm. Bihira eh. Ngayon kasi, napakarami ng tools para mag-gather ng data. Oo. Even without waiting for the census. Kaya nga, yan nga po actually ang thesis ko. Kung lahat ng barangay Mm. makagather, Magtulong-tulong. yes, ng sariling data at makonsolidate yan sa municipal level, pwede na yan isubmit sa provincial level hanggang Mm. sa RDC, hanggang sa DepDep without waiting for the census. Oo nga. Mhm. So, talagang siguro kailangan ma-involve ang mga citizens, yung kahit kabataan, para magtulong-tulong, para monitor ang data. Yung citizens po ang mag-demand. Oo nga. Kasi Ma'am Luli, wala nang excuse ang gobyerno kasi wala namang gastos. Mm-mm. Yung mga bata, I think many of them would be willing to volunteer, no? Gusto nga nila ito kasi mayroon sila actual experience na Oo. makukuha. And Mm. then, pwedeng gawing ano to, OJT. Ako marami Oo. na akong na nabigyan ng opportunity matuto ng computer skills kasi nag-OJT sa amin, Mm. no? Mm. Oo, yun. Iba talaga yung actual experience eh. No, Yes, kung sir. hindi man, eh, meron naman nga yung tinatawag na JO, job order. Ah, oo nga. Job order na lang nila yung mga local people, local kids, youth, para gumawa ng database. Mm. Napakadali na po, ma'am eh. Sir, Oo nga. sir, meron po akong question dito, sir. Sir, ngayon po kasi masyado po tayong naririnig po natin araw-araw, data science, analytics. Sir, nung panahon niyo po na hindi pa po masyado sikat ang internet, ang computer, sir, nakikita niyo na po ba na magiging gantong kaimportante ang data science? Yes. Alam mo, Mark, nag-iba na yung pangalan ngayon. Opo. But I'll give you an example, no? Sir, ano po ba Data tawag dati? analytics. Halimbawa lang, data analytics, no? Ano ba yun? Hindi ba yan ang AI ngayon? Mhm. Pinaganda mo lang, pinabilis mo, at pinalapad mo lang ang scope, no? Nung araw sa National Computer Center, meron kaming mainframe. Pero maniwala ka ba na ang memory ng mainframe namin noon, mas malaki pa yung memory ng cellphone mo ngayon? Mm. Can you imagine that? Sir, ang question ko lang din So, po, sir, siyempre, sir, ako po ay nasa quarantine na po, sir. Pero sir, mm, tama po ba ang perception ko na, sir, bakit dati nung mga panahon na yun, sir, bakit mas magaan ang buhay kumpara po ngayon na kung kailan naging mas modern, mas accessible tayo sa technology, sa mga bagay-bagay, mas lalong humirap ang buhay, sir? well, ang data kasi tool lang yan. Computer is only a tool. Even AI is only a tool. It will not make life better. In fact, yung AI na yan, napaka-useless yan kung hindi ka marunong mag-prompt. Mhm. So, nasa Mm. user pa rin eh. Tama po, So, sir. mm dagdag ko lang doon sa tanong mo, yung EDP nung araw, Electronic Data Processing, yan din yung nangyayari ngayon eh. Kasi mag-prompt ka sa AI,
sumasagot sa'yo. Pero yung back end niyan, yung background niyan, EDP pa rin yan. Mm-mm. Po, sir. So sir, ito po, madako lang po ako sa question po ni Sir Marvin Tejada. I have a question whether PSA is doing its task to fully encapsulate the state of poverty in the country. As far as I know, it's not a regular census that our government is doing. So sir, sa palagay niyo po ba, effective po ang PSA para ma-encapsulate ang poverty data ng ating bansa? Hindi ko alam yung mga data sets na ginagather nila ngayon at hindi ko alam kung paano nila ginagather, no? Pero I'm willing to say openly na I do not think they're getting it from the ground. Ang well, siguro Mark, hindi alam ng karamihan ng tao. Yung survey kasi, iba yun sa census, Mhm. di ba? Yung survey, ang sample size, ilan ba ngayon? 1,200? Indicative lang yan, hindi yan empirical data, no? So, pag hindi ka marunong gumamit ng data, misleading pa nga yan eh. Pati yung perceived hunger, Mm. perceived poverty, Ma'am Luli, Mm. misleading yan eh. Kasi how will you know? Sinasabi niya, sa tingin ko nagugutom ako. Sa tingin ko mahirap ako. Oo. Di ba? Ay sino ang Mm. tinanong? At saka kung ano ang tool na ginamit. Kung internet tool yan, most likely middle class lang yung natanong. Mm. Hindi mo natanong yung lower class, no? Kaya nga kanina sa presentation ko, sabi ko dapat gamitin ang SMS. Kasi ngayon, lahat ng mahirap, meron ng cellphone. Oo nga. Pwede na mag-gather ng data using cellphone. At makikita mo na kung saan doon, especially doon sa mga poor communities, masusukat natin, ilan ba talaga mahihirap doon? Pero ma'am, Mm. crucial yung suggestion ko, sana pag-usapan ng scientific community. Mm. I-adapt ba natin yung MPI o hindi? Ano yun? Yung, MPI po, ma'am. yes. Multidimensional poverty Dapat index. siguro. Kasi parang sa ngayon lang, di ba, standard of living lang tinitignan. Hmm. Marami na yung sa health, ah, oras na may magkasakit sa pamilya, wala na. Nagkakaloko-loko na buhay. Tapos hindi na makapag-aral, yung ganun. Dapat nga multidimensional. Yes. Mm. Ang Pero, sinusukat kasi ng MPI, access. mm, So kung wala kang halimbawa, wala kang access sa tubig, oo wala nga. kang access sa kuryente, o Mm, yung sahig mo lupa, mm, no? Indications yun na mahirap ka. oo. Hmm. Yeah. Opo, sir. Ang problema, sir, mahirap din po yan sa data na yan, sir. Yung sabi nyo nga po, what if ang definition ng mahirap, hindi naman pala ayun. Yung tao mismo na ang lupa niya, ang sahig niya ay lupa, ang bubong niya ay butas, sa definition niya, sir, siya ay hindi mahirap. So, sir, kaya ang hirap din pong mag-ano ng data eh. Hindi mo malalaman, sir, kung yung data mo bang nakuha is tama o hindi kasi, sir, iba't iba ang perception. Tulad po, sir, yung aming pong programa po sa Pampanga, sa perception po naming mga nagre-research at tumutulong, para po sa kanila yung baha ay problema. Pero sila pong mga binabaha, para sa kanila, hindi na po problema yun. Kaya sir, ang hirap pong mag-gauge kung saan ba lalagay o saan po pwesto para po makakuha ng tama pong data at ito po ay makatulong po sa community.
Ayun po, Mark, sir. what I'm saying, no? Yung data, tool lang yan. Ang importante yung scientist pa rin eh. Opo. Di ba? Gagamitin ng scientist yung tool, yung data, para maka-analyze ng tama at maka-formulate ng tamang policy. Oo. Walang iniwan yan sa distribution ng ayuda eh. Kasi kung walang data, sino ang mahirap, kung nasaan, paano yung distribution ng ayuda? Mm-mm. Kaya nagiging guesswork eh. Kaya Opo. ang nabibigyan lang yung nakikita, yung malalapit, at saka yung malapit. Tama po, Yung sir. malapit kay Mayor. Mhm. Sir, kung sino man yung mga kamag-anak ng kapitan, ayun po ang may ayuda. Correct. Oo. So dapat nakabase yan sa data. Pero sir, kayo po, sa point of view niyo po, sir, kung bibigyan po kayo ng listahan, kahit po mga 3 o 4, ano po yung pinaka-close pong mga factors kung bakit po madaming mahirap? Mahirap yung tanong mo ah. But ang sagot ko dyan, galingan natin yung measurement. Kasi Oo nga. marami dyan ang nagsa-sideline. May tinatawag na rumaraket. No? Mm. Many of them are living above the poverty line. But we just don't know. Kasi wala tayong data. At saka may mga home, ano yung work from Home-based. home ngayon. Yes. Ah, Po. di ba maraming mga nagbibigay ng award sa mga munisipyo na ano pinaka mahusay na munisipyo, etc. Kung award dapat sa yung makapag-angat ng poverty level sa munisipyo. Yeah, ma'am. Based on empirical Bas- data, Oo. parang ano po yan eh, parang bilyar. Sabihin mo, pag ikaw nahalal na mayor on your first day, sabihin mo, dito sa atin, yung poverty rate, 30%. Pero Mm. sa loob ng 3 taon, gagawin ko yung 20% na lang. Di magaling. Oo. Mm. But, siyempre yung mga taong magaling din, magtatanong, Mayor, paano mo gagawin yan? Mm-mm. Di ba? So, Ah, patadamihin mo yung trabaho, paunlarin mo yung negosyo, hanapan mo ng market yung mga produkto, mga ganon. mm-mm. But I will throw back the question at you, ma'am. Paano mo nga susukatin yung poverty? Is Mm-mm. it just purely income Hindi nga based eh. on basket of goods? Or is it access to services? Kasi ang Access siguro. poverty, hindi lang financial eh. Mm-mm. Hmm. Palagay ko Yun din access. po, comfort din po ng buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Kasi sir, meron po kong mga kilala na ang kanila pong sweldo is 100,000 per month, ang tatay. Pero ang kanya pong anak ay 6. So kahit po malaki ang kanyang sweldo, 6 po ang kanyang anak, at 3 po nagka-college. So technically, sir, ang kanya pa rin pong ating salary po ay may pa rin. So sir, sa palagay niyo po ba yung comfort na kanilang klase ng buhay versus sa kanilang income can also be parang measurement ng poverty? Pwede, pero yan na, siguro ang sagot ko dyan, si Mayor dapat gumamit din ng scientist. Dapat Mm. i-analyze niya yung data, Oo. di ba? Kasi kung halimbawa 100,000, probably with that money, meron na siyang access sa education, meron na siyang pambayad sa Meralco, may pambili ng pagkain. So probably kahit maubos yung pera na yan,
mataas na yung kanyang rating sa multi-dimensional poverty index. At si Mayor, pwede na mag-prioritize. Sino bang unahin niya? Iunahin niya yung mga mababa ang score. Mm. Opo. So eto po naman sir, meron pong gusto sabihin si Mary Rose Aba. I think sir ito po is in relation doon sa kanyang sinasabi na data gathering. Instead of PSA, sabi po niya sir, I think it's with DSWD. At sabi rin po ni Mr. Marvin Tejada, there's a great disconnect about poverty line in terms of minimum wage as a barometer to think that a family of 5 can daily survive. Di po ba dapat living wage yung totoong susukatin na makakabuhay na pamilya ang sahod po? Ito sir, in relation din po doon sa sinabi ko kanina. And then, sana po ang susunod na topic is about health, the ability to pay for medical bills, almost high and out of pocket po. Ayun po. Mm. So sir, ito naman po sir, Sagutin ko based muna po yung una. sige po. Sagutin ko yung una ha. Medyo may pagka-pilosopo yung sagot ko dun sa una eh. Pero hayaan kita, Mm. Mark, hayaan ko yung audience na mag-respond sa sasabihin ko. Para sa akin, kung ikaw ay tumatanggap ng minimum wage, dapat above the poverty line ka na. Dapat yung minimum wage i-adjust dun sa poverty line. Dapat. Otherwise, niloloko ng gobyerno sarili niya. Alam niya pala na yung minimum wage na yan hindi makakaahon dun sa kahirapan. Bakit niya pinapayagan na yun ang minimum wage? Di ba? Parang ano yun yung bang yung mga nasa business, yun, at saka yung sa mga tao, yun ang naghahatakan yung profit ng business at saka yung sa tao. Ang sa katunayan, ganun nangyayari, naghahatakan tungkol sa minimum wage. Di ba? Yun ang parang desisyon ng Meron po ako napansin, Ma'am Ruly. Di ba ang minimum ako. wage local wage board? Tama po. Oo. Kasama po ang Open yan regional sa wage board. participation ng local citizens. Kulang lang ang participation ng mga tao. Hindi Dapat- naman kinukonsulta Dapat nga po mag-demand ng membership doon, yung mga NGO. By the way, I wanted to say something. Dinadagdag ko yun sa presentation ko. I think the SUC should play a more crucial or more important role in assisting the LGU. Oo nga. Kasi yung intellectual capital, sad to say, no? Yan ang totoo eh. Merong shortage ng intellectual capital sa City Hall. May surplus naman sa SUC. So, pagsamahin natin yan, I don't know how we can do that, but mandated naman yung mga SUC na tumulong eh. Pero may gap talaga between the LGU and the SUCs. Well, how do you address that Walang gap? Baka contact, hindi nag-uusap. Ang ginagawa namin sa Pampanga, we are inumpisahan namin pagse-set up ng SDG Action Network among the universities, SDG Action Network, at ang pakay namin ay sana sila na yung mga SUCs ang tumulong at saka community colleges ang tutulong sa mga LGUs. Dapat meron silang LGU na inaalagaan.
Ah, pero mahirap nga rin na umpisahan yung, 'di ba Mark, yung ginagawa natin, pinipilit natin na merong mga talks pa rin, pero yung participation ng LGU minsan ang hirap kunin. Ma'am, opo, napansin ko po 'yan, ma'am, kasi po, LGU versus community. Yung pong mga LGU po na uma-attend po ng ating symposium, ma'am, una-una po napansin ko po, meron po dong LGU pero ang kanya pong relo is worth 140,000. Tapos yung kanya pong relo Oo. is tigti 20,000. Tapos paglabas po nila, sila po ay naka-Fort Everest. Ang tanong ko po agad do'n, naranasan po ba nila yung hirap na nararanasan nung mga taong nabaha? Ma'am, kasi napakalaki Ay, po ng oo, disconnect. mukhang hindi. Oo. Ma'am, meron pa dong isa nakapolo ng mamahalin. Tapos ma'am, lahat po sila naka-iPhone, which is, ma'am, definitely is may disconnect po yung LGU sa totoong kahirapan nung nararamdaman ng komunidad na nababaha. Ma'am, do'n pa Mm. lang po napansin ko na po 'yun, nung mga ilang beses po tayo nag-symposium sa Pampanga. Sabi ko, Oo, yung mga may opisyalis dis yun oo. opo, saka sila po ma'am, sila po ay sumusweldo pa rin, kahit po kaya po sila uma-attend, kahit po sila ay, mawala ng isang araw sa opisina, meron pa po rin silang sweldo. Pero Mm. ma'am, yung pong atin pong mga komunidad na kailangang umattend, ma'am, Hand to mouth existence. isang araw lang po silang pumunta sa atin at 'di magtrabaho, magugutom po yung kanilang buong pamilya. Kaya ma'am, there is indeed a very big disconnect between the LGU and the community. Mm. Doc, meron po kayong gusto i-share? Yes, Mark, gusto kong susugan yung sinabi mong impact of population on poverty. Bakit kaya parang takot ang government or what to address this one squarely? The impact of uncontrolled population on poverty or economy. Kasi sa ngayon okay naman yung production food production, pero still yung production na yun is insufficient to meet the demand of napakalaking population natin. So yun ang parang takot. Takot tayo, takot ang government to address this problem, Mark. Kasi nga sabi Sir, mo, mas busy po kasi sila na mag-away sa Senado, tapos busy po sila na mag-flood control. kasi gusto kong i-follow up ito, nababanggit yung role ng LGUs, mayors, or barangay, or what. I think sa observation ko, they are not very sincere in addressing this problem. Kasi yung mga politiko, nabubuhay sila sa poverty, sa mga tao. Oo nga. Tama nga po Doon sir. ang, yes ma'am, sige, go on ma'am. Actually ma'am, gusto ko nga sir, gusto ko ding itanong kanina, ano po kayang dapat nating gawin o kaya ng gobyerno para po hindi makalakal at ma-weaponize yung mga mahihirap na tuloy-tuloy na lang po kasi sir, nagiging ano sila, nagiging weapon po sila ng mga politiko Yes. para po patuloy silang magboto. Hindi ko rin po na maintindihan sa general population, naghirap na nga kayo, iboboto niyo uli. Oo. Kasi, Kaya kasi sir, may mga nakakausap ako na mahirap, sabi nila, bakit hindi mo tanggapin na yung 500 pesos or 1,000? Sa hirap ng buhay ngayon, marami ka na rin mabibili or what with 500 pesos or 1,000 coming from a politician or a candidate. Sabi nila, ilang kilo ng rice na rin yon or what, makakabili ka na ng 1 kilong meat or manok. So yun ang nila ma'am. So paano natin ma-address kaya yung problem na yun? And also, madali silang masway.
or pakiusapan ng mga candidates. Boto mo ako, ganyan eh. Madali silang kausapin, mabola or what, pakitaan ng 500 pesos or 1,000. So I think they're not, politicians are not sincere in, Saka sir, masabi ko rin, sir, na kailangan din po talagang matapos ang political dynasty. Kasi sir, imagine po sir, pulpul lang nga po yung barangay captain, tapos yung kanya pong apo nag-SK. After po mag-SK, next year magiging kagawad, tapos after kagawad, naging barangay captain, sir. So sir, yes. yung kapulpulan ng lolo na ipasa sa apo, nagbarangay po siya. So yung kanila pong Tapos, buong, Mark, nagse-set up pa ng party list. ayun po, isa pa po yun. So, That's true. That's true. opo. So, yes, Sir Ted po. Ano pong gusto niyo po i-share? Sir, wala po tayong sound. Sir, I think isa niyo pong ito po. Ito, Mark, ito maraming mga comments. Opo, ma'am, babasahin ko po to. Actually, ma'am, madaming magandang topic po ang poverty, nai-engage po sila eh. Sir Ted, wala po tayong sound. Doon po tayo sa isa po nating parang, ayan po. Nako, sir, wala po tayong sound. Sir, dalawa po ang inyong account dito. Isa po na walang video. Baka doon po pwede kayong magsalita. Sir Ted, kasi ito pong inyong video na ito, ayun po, sa kabila po sir, try po natin dito. Susugan ko lang din po yung sinabi ni Sir Maala, at talaga po naman na ang ating kahirapan nag-uugat din po talaga sa kung ano mailalagay po sa ating tiyan. So kung talaga po naman na tayo ay walang pagkain, talaga po kukunin po natin ang 500 piso para po iboto lang ang mga politiko na nagbigay ng temporary solution sa atin sa panahon na yun. Sabi naman ng iba, mga pare, tanggapin niyo ako, binibigay sa inyo, pero huwag niyo iboboto. Yes, Sir Ted. Sir Ted, wala pa rin po tayong sound. Sir Ted, yun po inyong isang account, pero po kasi kayo dito ng dalawang account eh. Ano po ba yung isa? Ito po ba yung cellphone? Kung mag-cellphone na lang. So haba pong hinihintay po natin yung si Sir Ted na maayos po ang kanyang mic, i-share ko lang po, meron po ako ditong suki na binibilhan ng fishball. Siya po ay fishball. Sir, nag-e-echo po tayo, sir. I-mute ko po itong isa. Yes, Sir Ted. Yan, okay na ba? Ayan, sir. Nag-e-echo lang po tayo. Okay na ba? Yes, sir po. Hello, Okay na hello. po. Okay na ba? Yes, sir. Oo. Okay po. Naririnig po namin kayo. Okay na ba, Mark? Opo, Hello, opo. hello. Yes, sir. Okay na po. Nangyari. Hello, hello. Yes, sir. Okay. Naririnig po namin Pinatay ko na kayo, yung sir. isa eh. Anyway, sige. Sa iba na lang. At nagkaroon ako ng problema. Hindi. Hindi, Sir, okay na, didinig sir, namin kayo. naririnig po namin kayo, sir. Sir Ted, naririnig po namin kayo, sir. Nako, mukhang Hello, hello, hello. Yes, sir. Hello, We can hello, hear you, hello. sir. Hello. Naku po, may problema po si sir sa kanyang headset, I think. Hello, hello, hello. Wala na, Headset ba? Bisa. Hindi. Opo. So basahin ko lang po muna ito pong message po ni Miss Mary Rose Aba. So this opportunity is a great one, being able to hear from professionals in this kind of field.
I hope we will have more time to discuss regarding this matter po. Thank you, honorable speakers. This is a great initiative to inform individuals without them having to be expert in the field. Thus, discussion like this have encouraged youth participation in nation building. And from Miss Vicky po naman, nag-uusap sa RDC ang state universities and LGU. I sit as a PSR in RDC DepDev Calabarzon. And from Mr. Marvin Tejada, dapat na mawakasan ang corruption. Napakatindi ng magnitude ng corruption sa ating bansa. What can we expect about our government if majority of them are contractors, businessmen, oligarchs who craft laws to safekeep the personal interest? And SK is a breeding ground and grooming ground for future corrupt leaders. Tama po yan. So basta maidagdag ko lang po yung sinabi ko po kanina, i-share ko lang po, meron po akong suki dito na binibilhan ng fishball. For the past 5 years po, siya po ay single. So yung kanya pong kinikita, araw-araw, siya po ay nabubuhay ng maayos, wala po siyang problema sa pera. Pero the moment po na nagkaroon siya ng pamilya, asawa at isang anak, doon na po siya naghirap. So, masasabi ko po na sa panahon ng pong ito, ang minimum wage po talaga ay hindi enough para po bumuhay ng pamilya. So maging matalino po tayo sa pagbuo po ng pamilya kasi po ang pagpapamilya po Ay, is ako, ipapasali. ang pagpapamilya po kasi is ano po parang po yan exponential po kasi ang kahirapan. Kung ang isang pamilya na mahirap, manganganak po ng Ayan, si Ted 5, yata ang sasalita. yung 5 pong yon, after 10 years, manganganak pa po ng 10. So, in a span of 30 years, yung naghirap na po is more than double na po. Kaya po maging matalino po tayo sa pagbuo po ng pamilya para po hindi maging exponential ang mga tao maghihirap. Si Ted Yes, Sir yata Ted? nag-attempt. Oo. Sir Ted? Opo. So, meron pa po ba tayo mga questions? Baka pwede magsalita si Ted by phone. Actually, ma'am, gusto ko nga din po talaga marinig si Sir Ted Tawagan for sure, maganda natin. po ang mga... Tawagan mo kaya. Sige po, try ko po, ma'am. Kasi ang mga fishermen at saka yung farmers daw ang pinaka talagang hirap na hirap sa Sige po. ngayon. Tawagan ko po si Sir Ted dito sa Messenger and hopefully po ay tayo po ay makuha ang kanyang opinion sa ating topic sa araw na to. While waiting, Sige po, Sir sige, Ay. can I add please. something? Maganda yung point. Sino ba yung nagsabi about Mary Rose Aba about Opo. nation building? Oo. Doon kasi sa generation namin, yung mga bata, karamihan naging aktivista. Ngayon, yung mga bata, parang wala ng outlet. Cellphone na lang at saka social media. Sana, magandang outlet ito para sa kanila to be more active in governance. Kasi ito yung nation building yun namang mga SK meeting open sa public di ba? Tama po. Yung RDC open din sa public. Oo. Maganda yung sinabi ni Ma'am Vicky, private sector representative siya sa RDC. Pwedeng ilabas talaga ang agenda ng mamamayan doon sa RDC. Pero dapat based on data. In fact, going back to our topic, dapat kontrahin ng mga tao yung data ng gobyerno. Well, not really kontrahin.
but it challenged, no, yung accuracy, Tama po. no? Kung halimbawa yung gobyerno gumagamit lang ng imaginary basket of goods, i-assert ng mga tao yung multi-dimensional poverty index. Tsaka kung kung yung mga kabataan ay may involve sa monitoring at pag-gather ng data, baka mas hindi pa nakikinig sa sa mga social media na kung ano-ano lang chismis at saka Tama false po, ma'am. information ang nakikita. Ma'am, unlike po dati na talagang ang main source of information po is mga newspapers, mga books, and Broadsheet. at the same time mga programa po sa TV na talaga pong bibigay sa iyo ng political awareness and social awareness. Ma'am, ngayon po, di sa pag-ano po ang kahit po may mga pamangkin ko, ma'am, at yung mga kabataan, pagbukas po ng cellphone, wala na pong ginawa kundi mag-video, magsayaw na magsayaw. Di ko po alam kung ano pang nakukuha nilang anything substantial sa mga TikTok at mga Facebook po nila. So ito naman po galing po kay Miss Mary Rose Aba. So this poverty rate we can observe in our present society reflects the vulnerability of our society to collapse, unfortunately. And sabi naman po ni Mr. Marvin Tejada, actually, sir, the population trend now in the Philippines more on singlehood and many don't want to marry. Tama po yan. Ang dami na pong single ngayon at ayaw mag-asawa. Ang alaga po ay pusa o aso. And then actually, technology has made the current generation to question choices and stereotypes. They want to enjoy life and most of them wish to just graduate and bolt out of the Philippines and live in other countries. And then, galing din po kay Miss Mary Rose Aba, that is why po in Gen Z like me, it's not anymore interested to engage in reproducing or having children. Mababa ang hiring rate for college fresh graduates. Hindi sustainable ang minimum wage to start up a family, even enough ang practice ng individual kung mababa ang hiring rate. Kung mababang hiring rate, talaga namang hindi nakakainganyo mag-build ng pamilya. And lastly, from Marvin Tejada, even the media is having low quality now. Due diligence in editing and even the way they write in something our previous peers will frown upon. And again, from Miss Aba, yun nga lang po, ang strength naman po ng technology na ito, mas nagiging accessible ang discussion na gaya nito na we no longer have to be on-site para makapag-discuss ng mga discussion na ito. Ayan po. So masasabi po natin na at this present time and age, technology has its own good and bad. So meron po siyang pros and cons. So it's up to us na maging mapagsuri kung ano po ang dapat tanggapin at ipasok natin sa ating mga kaalaman. So meron pa po ba mga questions? Ako po talaga po, napakaganda po talagang topic nitong ating sa araw na ito. Talaga po namang isa siyang eye-opening para sa akin at hindi ko rin po maintindihan bakit po nung kapanahonan po ng mga lola ko, tatay ko, tiyahin ko, kahit nung aking kabataan, masasabi ko na mas magaan ang buhay kumpara po ngayon kung kailan po mas naging advance ang ating teknolohiya. So masasabi ko rin po na sa pamamagitan po ng data science, nagiging madali ang pagtukoy ng komunidad na may pinakamalaki pangangailangan na nagbibigay daan sa pamahalaan at mga organisasyon na maghatid ng mas tumpak, mabilis at epektibong tulong upang tuluyang mawakasan ang kahirapan ng ating bansa. So basahin ko lang po kay Vicky, ito po, ang PMBCR or Agency on Volunteerism ay open nationwide for volunteers from the private sectors
to be acknowledged and make known their projects on the ground. Madami pong youth. Many good things happening too, but yes to the problems too that I heard now. I sit as a member of steering committee. Ayun po. So Sir Ike, pahuli pong salita para po sa ating mga audience at ano po ang inyong aspirations na sa pagputol po ng tanikala ng kahirapan ng ating bayan? Wish ko lang na yung mga netizens gamitin yung kanilang mga computer, mga mobile phone para maging weapon. Di ba? Nung araw, pen or ball pen ang weapon eh. The Oo. pen is mightier than the sword, ika nga. Pero ngayon, yung cellphone eh, mightier than the pen. Mm-mm. Di ba? Now, tama si Miss Vicky, maraming opportunity for people to be involved, no? Binanggit niya yung PMBSCR. Ito yata yung volunteer coordinating center, no? Yung RDC open yan. Yung by the way, yung Municipal Development Council, iba pa yun sa Municipal Council. Open din yun. In fact, may mga mandated seat yung mga tao doon, particularly yung mga indigenous people, pati yata farmers, saka fishermen sa mga coastal area, mayroong mandated seat doon eh. So yan ang parting words ko. Mas maging active ang mga tao sa mga meeting na yon, kung saan open, dapat sumali sila. Pero ang dala-dala nila dapat, data. Tama. Hindi salita. Hindi chismis. Hindi hula-hula. No? At kung ano man yung data na mali, i-challenge nila. Tanongin nila, ano bang source ng data mo? Baka naman galing yan sa ceiling estimate o guesswork o ano ba yun? Kalmot ulo. No? It should come from below. Yun ang parting words ko. Thank you. Tama po yan, sir. Ang ating pong dapat mga solusyon at mga panukalang pangtapal sa mga problema ay dapat po nakasalalay at nakalagay po sa mga data na napag-aralan at tama at hindi po sa mga haka-haka at sabi ni ganto at sabi ni ganyan. At with those words, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong hapon. Muli niyo po kami samahan next week sa isa naman po napakagandang episode ng ating programa. And we enjoy the rest of the weekend. Bye for now. Bye-bye.